For today's video, ilang days na kaming busy sa bahay kasi inaasikaso namin, may pasyente kami. Nagka dengue si Ading, positive siya sa dengue, so kailangan namin siyang i-monitor para ma-monitor yung ano niya, platelet niya, yung dugo niya. Kasi yung unang check namin sa kanya, pa-check, nasa 300 plus pa yung platelet niya. So, which mean, okay. Good pa yung yung platelet niya. Tapos, yun lang. Ang lagnat niya kasi, umabot na ng 40 plus yung temperature. So, sobrang taas. Kaya, pina-check na namin. Then, after nyan, kinuha siya ng dugo, tsaka ihi para sa mga test sa laboratory. Tas yun, nalaman namin na positive siya sa dengue. So nagulat kami kasi syempre dito sa bahay hindi naman dito malamok malinis naman dito. So naalala namin, laging sinasabi ng mga bata na si school daw malamok doon kasi sa ilalim ng mga upuan nila, laging yung nakagat sila ng lamok. Tapos sinabi nila meron daw doon room na nire-renovate. Tapos so pag nag-renovate ng mga room, 'di ba, kailangan magkalkal ng lupa. So yung kinalkalan ng lupa, na-stuck yung water doon kasi 'di ba, mga few days na mga nakaraan simula nung Pasko, 'di ba, sunod-sunod yung ulan. Kaya yun, na-stuck yung water doon. So yun yung possible na pinagmumulan ng lamok doon. So although hindi naman natin pinupush na doon talaga galing, pero may tendency talaga na magkakaroon ng mga lamok doon. Tas nababalita din naman na ngayon yung dengue. Madami nagkaka-dengue ngayon. Kasi nung nandun na kami, nagpa-check up kami, madami mga iba nga mga student doon na nagpa-check up kasi parang halos lahat nagka-lagnat, tapos nagka-positive sa sa dengue. So nag-request na kami sa school na pausukan kasi para yung ma-stop na yung cause ng pagkakaroon ng dengue sa school. And then yun din, para ma-prevent na, para wala nang magka-dengue doon. Tapos yun, pag na-meetingan na ata, tapos na. And then yun, pang 3 days na ni Ading na monitor sa niya, sa lagnat niya, sa platelet niya. Tapos yun, minuto-minuto pinapainom ko siya ng Orisol ba yun? Basta yun. Tapos water, tapos Yakult, tapos ulam na may sabaw. Yun yung mga pwede sa kanya. Bawal sa may mga color na ulam, sample adobo, mga ganon. Basta yung may mga sauce na may kulay, bawal siya. Dapat plain lang sabaw ng gulay na mga green leaves, kasi maganda yun para mag-repair ng damage sa mga cells na nasira dahil sa virus. And then yung buko, buko juice, yan, para yung dehydrate siya, ma-dehydrate. Tapos basta yung mga food na pwede sa kanya, pinapatake namin, pinapakain namin. Yun, tas rest lang ng rest. Yun, so I hope so, guys. Need ko ng mga prayers nyo na sana gumaling na si Adi, na yun, makarecover na siya kasi delikado yung dengue. Tas ang alam ko, pag sinabing dengue, wala pong cure yun, which mean wala po siyang gamot. Tayo yung mag-prevent sa sakit.
tayo yung gagawa ng paraan to maintain ng liquid sa katawan natin. Ganon yun. Yun nga, water. Kasi, ang alam ko, mas delikado naman kung humaba yung platelet. Pero, mas delikado pag ma-dehydrate. Kasi, yung ugat daw ng pasyente, pag may dengue, may butas yun, nagkakabutas. So, ibig sabihin, nawawalan tayo ng tubig sa katawan. Yun. So, dapat talaga may tubig sa katawan. Kahit naman sinong tao pag nawawala pag na-dehydrate, di ba, nangihina. So, mas lalo pa pag may dengue ka, pagka nawalan ka ng water, liquid sa katawan, mas lalo kang hina kasi virus nga yun. So, yun lang. Tomorrow, balik kami ulit para follow up sa platelet niya. Kukuhanan siya ulit ng dugo. Sa kabila pa siya tinustukan, pero maybe tomorrow sa kabila na naman, sa left side. Kasi tapos na yung right. Nakadalawang tusok na doon. Oo, dalawa, tatlo. And then, yun. 1 week siya na i-monitor. Kasi, ang alam ko, 7 to 8 days yung monitoring sa may dengue. So, dapat pag umabot ng 8 days, dapat may improve na nakikita. Although, meron namang improvement na nangyari kasi nung lagnat niya sa galing from 40 to 37 na lang. Sometimes, nagiging 36. So, ibig sabihin, bumababa yung lagnat sa. So, good yun. Good news yun. Tapos, yun. Sana hope so na gumaling na talaga kasi yun nga, delikado talaga yan. Tsaka yun, sana nga ma-actionan dun sa school, mapausukan na nila para wala ng mga student na mga biktima ng lamok. Tapos yun, yung pasyente na may dengue, dapat ugaliin na malinis palagi. Tapos maglagay na lang ng off lotion. So, yan yung ma-share ko din sa inyo na huwag mag-stock ng mga water na mga madudumi sa bahay. And then, maglagay ng off lotion. Tapos, mas maganda daw na may kulambo. Yan lang. So, yan guys. Ang mga Kabus Idol, hingi ko sana yung prayers nyo na sana matulungan kami na pag-pray lang na sana makasurvive si Ading, makarecover na, tuloy-tuloy na. Yun lang po. So, yun na. Sana mag-ingat po lahat. At, God bless po sa inyo lahat.